monsoon. Utang ka ng utang, BBM. Utang na loob. Tapos kinukurakot lang ninyo ng pinsan mo. Okay, magandang gabi po sa ating lahat at panibagong vlogs, panibagong updates na naman ang ating gagawin sa mga nangyayari ngayong araw na ito, no? Una nating pag-uusapan ay heto nga, no? Naiimbir na ako itong si Recto, no? Itong si Ralph Recto, sobrang yabang. Ina-appoint siya ni, 'di ba? Siya yung inappoint ni Bongbong Marcos na bilang secretary po. Tapos, ang yabang-yabang ng magsumagot sa mga senador, 'di ba? Ako pinalagpas ko lang ito nung una pinalagpas ko lang ito hanggat itong si Bato de la Rosa ay nagsalita na nga at kinampihan itong si Senator Bongo. Kasi itong taong to, itong si Ralph Recto, bastos. Ang sobrang bastos reply nitong si Senator Bongo. Mamaya pag-usapan natin yan na kung gaano po kabastos nitong taong to. Ito, pangalawa natin pag-usapan ay heto na nga, no? Napatunayan po ng media doon sa Davao na kinover ito ng national media na ang mga flood control sa Davao walang nakikitang ghost projects, 'di ba? Kasi issue sa kanila kung may bagyo o kung umulan raw ng konti, kung ano-ano ng mga pinagsasabi dito sa mga politician sa Luzon na binatikos nila ang Davao na akala ba namin Manila lang ang nagbabaha, pati rin pala sa Davao baha, dapat imbestigahan ang flood control projects ng Davao kasi bumabaha raw o ganon. Papatunayan ko sa inyo mamaya na wala pong ghost projects na flood control sa Davao. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. At mahalaga rin na pag-usapan natin itong latest approval ratings, no, ng mga highest position in the land, which is the president and the vice president, as well as the senators, the Senate of the Philippines and the House of Representatives. Ano na ba ang pulso ng bayan? Ano na ang rating nila? Okay? Ni Marcos, ni VP Sara, sa Senado at ang House of Representatives, kung ang taong bayan ba ay galit na ba sa kanila o gusto ng taong bayan ang mga ginagawa nila. Mamaya pag-usapan rin natin yan. Masyashock kayo sa pagmamahal ng taong bayan kay VP Sara. At heto rin, magre-react rin tayo dito sa sinabi ni Senator Win Gatchalian na binabanatan ng walang preno itong si Congressman Kiko Barzaga. Ayan. Dalawa ito At ito pa. Yes, yan. Yan. At itong si Bongbong Marcos, may panibagong banat itong si Congressman Barzaga laban sa kanya, no? Patungkol po dito sa kapalpakan ni Bongbong Marcos. Alamin mamaya at magre-react po tayo dito kung ano ang banat nitong si Congressman Barzaga na naman, na bakit itong batang ito ay walang takot at suplak na suplak ang kanyang mga banat dito sa administrasyong Marcos. Ayan. At last but not the least, ipapakita ko sa inyo itong panibagong komentaryo ni Attorney Rowena Guanzon patungkol po dyan sa useless na ICI. Ayan. Suplak na suplak itong sinabi ni Attorney Rowena Guanzon. Ayan. So, ang dami nating pag-uusapan actually ngayong gabi at ire-react natin yan. Okay? Pero guys, bago ang lahat, no, napapansin ko sa aking YouTube channel ngayon ay hindi tayo masyadong nagla-like at saka nag-share, no? Importante kasing mag-like and share, no? Kasi nakikita natin sa ating matrix dito sa Creator Studio ng YouTube, wala masyadong nagla-like and share. So panawagan ko sa inyo, sa mga audience ko sa Donmar TV,
na mag-like and share po tayo kasi importante itong ating mga balita na maabot po ato sa malawak na audience, no? Marami po ang makaalam, especially one way na makatulong rin kayo sa aking channel by like and share, no, na at least makatulong rin tayo sa bansa natin by the awareness, no, kung ano na ang nangyayari sa ating no? Paki-like and share, sabay-sabay tayo. 1 2 3 go. Ayan, naka-like and share na ba lahat? And sa mga first time lang nanood dito sa aking channel, dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo kasi walang bayad ang mag-subscribe, no? Pindutin nyo lang yung red button na may word na subscribe. Subscribe kayo doon ng Don Mar TV kung nagustuhan nyo ating mga vlogs natin, para naman ikaw rin ay updated ka. Okay? Wala yang bayad. Updated ka pa sa ating mga balita. Sabay-sabay tayong mag-subscribe, ha? Sabay-sabay. 1 2 3 go. Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Unahin muna natin ito. Ayan, nakaka-ember na ito. Ako na-ember na ako dito nung una pero hindi ko lang pinapansin. Si Senator Bato de la Rosa po ay nagpalabas na ng kanyang ipinagtanggol niya itong si Senator Bongo. Kasi nung nag-hearing po itong si Senator Bongo dyan, patungkol dyan sa sa PhilHealth na yan, kasi kilala nyo naman itong si Bongo, babait ito na tao no? Mabait ito, ito yung senador, ito yung membro ng ating senador ngayon na membro ng ating senado ngayon na wala nga akong nakikitang nitong taong to na fault finder. Wala ang bisyo lang nito magtrabaho. Umiikot yan sa buong bansa, sa Pilipinas, tumutulong, namimigay ng mga bola kasi po siya yung chairman sa ating sports. At mahalaga kay Bongo yung kalusugan rin ng mga Pilipino, no? Ngayon, itong si Finance Secretary Ralph Recto, dating senador ito So meaning to say, may idea na siya kung ano ang trabaho ng senador, di ba? Pero ang kabastusan nitong taong ito, syempre si Bongo po, hindi naman nagde-demand si Bongo. Ewan ko na lang kung itong si Ralph Recto, kung ano ang galit niya dito kay Bongo. Wala naman ginagawa si Bongo niyang masama. Sinabi ni Bongo, kindly spare the health. Meron kung mapapansin mo, ang first word na ginamit ni Senator Bongo is kindly. Kindly. Meaning to say, very kind yung utos. Para sa health. Klaro para sa health ng Pilipino. PhilHealth. Yan lang ang request. Kindly ni Senator Bongo. Nagpamakaawa na nga si Senator Bongo. Kita ko ito sa video talaga na wala Bongo hindi naman nagde-demand Pero alam niyo ba kung bakit alam niyo ba kung ano ang response nitong si bastos na Ralph Recto? I agree totally. Sabi niya, I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag niyo kaming utusan. 'Di ba? Again, kayo nang humusga, taong bayan. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag nyo kaming utusan. Di ba bastos? Nababastusan ako kasi si Bongo naman hindi naman nagde-demand. Parang nagmakaawa na nga yung tao na when it comes to health of the Filipino people, no? Ano nyo na? Ibigay nyo na. Parang ganun yung sinabi ni Senator Bongo ba? Pero itong bastos na Ralph Recto na ito, wag nyo kaming utusan. Actually, in the first place, government servant kayo, secretary kayo. Kayong mga nasa gobyerno, mga utusan kayo, sa totoo lang.
ikaw bilang Secretary Ralph Recto, ang sweldo po ninyo ay galing yan sa pera ng taong bayan. Kaya utusan po talaga kayo. Pero this is the kind of government officials we have right now. Ha? Kaalyado to ito ng administrasyong Marcos. Ganyan po ang ating administrasyon ngayon, mayabang. Di ba? Kung ano yung amo nila, ganyan rin sila. So, ikaw Ralph Recto, ipinakita mo lang gaano kabastos itong administrasyong Marcos. Huwag nyo kaming utusan. In the first place, hindi naman kayo inutusan ni Bongo. Pinakausapan ka lang. Wala amang gesture na inutusan ka. Tapos, kasi halatang halata insecure siya kay Bongo Insecure ka kasi natalo ka. Ha? Insecure ka kasi matagal ka na sa Senado, wala kang nagawa. Ang dami mo pang kapalpakan dyan bilang Finance Secretary. Ikaw yung mga biniblame doon sa mga gold reserves, di ba? Inggit ka lang parang insecure ka sa mga Duterte Wala ka nang sa totoo lang Ralph Recto, no? Kung tatakbo ka sa upcoming na senator, wala talaga. I will campaign na wag kang iboto talaga sa taong bayan. Lagi ko itong i-remind ang taong bayan sa ginawa mong Tony Bongo. Lahat ng mga DDS, hindi ka iboboto. Ilaglag nyo itong taong to. Wala ka ng future sa politika. Okay? Anong sinabi ni Senator Bato de la Rosa patungkol dito? Okay? Lakihan po natin parang makita ninyo lahat. Okay? Ito yung sinabi ni Senator Bongo. Bato, no? Kasi mismo si Bato de la Rosa parang napiko na rin sa ginawa ni Ralph Recto. Sabi ni Senator Bato, yan, wait muna, ako yung lumaki yan. Nilakihan ko para mabasa rin ninyo. Pasalamat ka, sobrang mabait si Senator Bongo. Tama naman. Never ko nakita si Senator Bongo talagang nagmamayabang o nagagalit. Lagi yang parang nagpakiusap Sabi ni Bato, kung ibang senador sinagot mo ng ganyan, baka nagkainitan na kayo. Oo nga, tama. Let us say, ang sinasabihan mo ng ganyan si Senator si Jinggoy Estrada, wala na. Ininsulto ka na. Kung si Erwin Tulfo o si Raffy Tulfo ang sinabihan mo niyan, wala na. Sinigawan ka na. Totoo. Ha? Kung si Ping Lacson ang ginanyan mo, ininsulto ka na. Pasalamat ka lang na si Bongo ang ginanyan mo, Ralph Recto, ang kakapal ng muka mo. Ang sama ng ugali nitong taong to. Para ka ring hindi dating senador, Ralph, sabi ni Senator Bato. Masyadong mababa ang tingin mo sa amin. Ayan, napahiya siya tuloy kay Bato de la Rosa, di ba? Ako na mismo ang magsabi sa inyo, mga taong bayan. Huwag niyong iboto yan si Senator yan si Ralph Recto. Asawa ni Vilma Santos. Huwag niyong iboto yan. Sobrang sama ng ugali. Very demanding and insecure. Halatang halata na inggit kay Bongo. Okay? So much with that. Ito naman, pag-usapan naman natin itong pamimintang ng mga government officials na mga kalaban ng mga Duterte na meron raw ghost project sa Davao. Ito yung nagpapatunay Media na mismo ang nagsabi nito na walang ghost project sa Davao. Play natin itong video Play. Maglilinaw lang, wala raw nakita o ongoing pa rin ba ng mga ghost projects as claimed by the congressman? Yes, dito Lord, walang ghost project dito sa Davao City sa sa district ni Congressman Apolong Duterte dito sa Davao City. Base na rin sa mga dokumentong kanyang ipinakita. So tinignan natin ang ibang mga dokumento na ipresenta
ng opisina ni Kong Pulong at nakita naman natin na may mga ongoing at may mga natapos na mga proyekto, Lord. So yung nakikita natin na video, sa ibang distrito yon, Bril. Yes, tama ka nga dyan, Lord. Sa ibang lugar yun. Yung mga pinakita kanina, yun yung pinuntahan natin sa probinsya ng Davao de Oro. Diyan ba sa city talagang nagbabaha, Bill? Ano bang sitwasyon dyan? Kailan kayo nakaranas ng malakas sa pag-ulan talaga? Kasi alam ko, bihira tamaan yan ang Davao, di ba? Lord, dito sa amin, dito nga sa Davao City, pag may malakas na ulan, may mga part ng Davao City na binabaha hanggang tuhod. Pero ilang oras din ang makalipas matapos ang ulan. That only shows na kontrolado po ang flood ang baha. Kontrolado ang baha. Kasi bumabaha. Yes, bumabaha kasi hindi naman yan syempre dadaloy pa yan sa mga canals nila, no? Aabot raw ng tuhod, no? Sometimes yung pinakamalaki na talaga hanggang tuhod. Pero mga minuto after 30 minutes nawawala naman kaagad. So meaning nakokontrol yung baha. And that's what you call flood control. Hindi kagaya ng mga buhaya dyan, ng mga congressman sa Manila, puro baha ang nandyan. Ay nagsasubside din naman. Actually, itong balita na ito, sampal ito sa kanila. Di ba? Ayaw nyo kasing matanggap na meron pang mas magaling sa inyo na mga government official, especially sa probinsya, at walang iba yan yung mga Duterte. Daming inggit sa mga Duterte Daming mga nainggit sa kanila. Kasi yung sa Maynila na mga kongresista, sat-sat lang ang alam Puros lang mga yabang ba. Yung iba nga mga kawatan, mga nagnakaw ng pera ng taong bayan through the flood control. Pero yung mga Duterte, kung bibintangan nyo ng mga ganito, wala kayong mapapala. Ang ipapakita sa inyo, resibo. Mapapahiya lang kayo. At dahil dyan, hindi natin maiiwasan na ang taong bayan ma-realize talaga na kung sino ang gusto ng tao. Di ba? Bakit ko ba nasabi na ganyan? Ito yung balita This is patungkol sa survey. Hindi man makita ang mukha ko dyan. Importante makita nyo yung pinag-usapan natin yan. Ano ito? SMNI gikan sa masa para sa masa page. Ayan, subscribe nyo yan. Follow nyo yan. Hanggang ngayon guys, hindi pa na yung aking ubo Nag-Solmox Forte ako, hindi pa rin naayos yung ubo ko Pinakamataas pa rin ang approval rating ni Vice President Sara Duterte. Ano kayo ngayon? Marami na namang iiyak dito. Wait mo na para naman kaunti makita yung mukha ko. Ayan. Pinakamataas pa rin ang approval rating ni Vice President Sara Duterte na umabot ng 55%. Bahagyang bumaba mula sa 59% noong Hunyo. Pumapangalawa ang Senado na may 42%. Meaning to say, 42% ang may gusto, ang 42% of the Filipino people naniniwala pa rin, approve pa rin ang mga ginagawa ng Senado. Okay? At si Presidente Bongbong Marcos bagsak. 33% of the Filipino ay approve ang ginagawa ni Bongbong Marcos. 33 lang. Ayan, kung makikita nyo dito, kung atin na itong i-compare, si Bongbong Marcos from 42% bumaba siya ng 33%. Di ba? Nakakahiya. I mean, baliktad. Tama ba? Yes, tama. Kasi June 42% tapos nag-33 siya. So bumaba. Wala nang ibang pagbibintangan sa pagbaba dito.
umi-effect na yung flood control anomaly. Wala man yung ibang sisihin kundi si Bongbong Marcos. Gising na ang taong bayan. At ito naman, Senate of the Philippines, last na si VP Sara nating i-comment ha. Senate of the Philippines, from 53% bumaba ng 42%. Balita ko dito, bumaba ito because si Tito Soto ang pumalit. Makati yung ano ko, lalamunan ko guys. So, at isa pa dito nakaka-apekto is yung pinalitan si Senator Marcoleta ni Senator Ping Lacson. Isa rin yun, no? Kaya bumaba, 42% ang approval ng mga tao. At ang House of Representatives, tingnan nyo gaano kababa from 47% bumaba ng 30%. Kasi galit na ni Martin Romualdez ang taong bayan. Tingnan nyo, 30%, sobrang baba niyan. Bagsak na bagsak. Kaya dito sa survey na ito, nasasabi talaga walang kalaban si VP Sara sa 2028 election. Panalong-panalo na si VP Sara talaga as President of the Philippines, and the Filipino people is very excited, are very excited for that, no? Kasi magkaroon na naman tayo ng leader na honest, may master plan, may direksyon ang mga plano, no, kapag si VP Sara ang maging presidente. At yan ang hinihintay natin. Kaya hindi na kayo magtataka bakit itong si Remulla ngayon ay SALN ni VP Sara imbestigahan, yung family ni former President Duterte imbestigahan, si Bongo sinali na nila, nilink na nila sa mga diskaya, imbestigahan, di ba? Kasi itong mga taong ito, threat ito sa 2028 election. Mananalo na ito sa 2028 election. Kaya alam nyo naman, politika. Kakahiya nga itong si Remulla. Bakit nangingialam sa pamumulitika, di ba? Punta tayo dito. So, VP Sara, good luck. We are excited for you. Punta tayo dito kay Kiko Barzaga. Sabi niya dito, response to a statement by Senator Win Gatchalian. Ano bang sinabi ni Senator Win Gatchalian? Daming natutuwa nitong taong to yung mga banat ni Kong Barzaga lakihan natin parang makita ng lahat. Sige, sige. Ayan. Ano ang sabi ni Kong Barzaga? Win Gatchalian. Very popular na sabihin na babaan yung VAT. Value added tax ang ibig sabihin ni Win Gatchalian dito ha. Meron pa nga akong narinig na tanggalin yung VAT. Pero pag tinanggal yung VAT, rest assured, collapse yung buong ekonomiya natin. Actually, may point ka. May punto ka dyan, no? Kasi, yung VAT na yan, isa talaga yan sa mga rason bakit nagmahalan po ang mga bilihin, di ba? Ito yung response ni Congressman Barzaga patungkol diyan. Ito, alam niyo naman, itong batang ito makulit ito Pili ka. Pinapipili niya si Win Gatchalian, pinapipili niya. Magpili ka. Tanggalin ang VAT o tanggalin ang mga magnanakaw. Di mo kaya dahil tuta ka rin ni Martin Romualdez. Boom! Yan ang prangka, di ba? Kasi tama rin naman pasensya ka na Win Gatchalian pero may may pagkasablay rin naman itong sinabi mo Yes, as much as possible, hindi man ako economic expert, no? Kung ano man ang mga advantage at disadvantages kung tatanggalin ang VAT
o ano. Pero ang sa akin lang, sana maunawaan mo, Win Gatchalian, na ang taong bayan ay galit na kasi. Yang VAT na yan, sabi mo na kapag tanggalin ang VAT, obviously, rest assured na makukulaps talaga ang ekonomiya natin. Sabi mo yan, di ba? Let us say tama ka. No? Let us say tama ka. Pero, kung tatanggalin, kung let us say, hindi natin tatanggalin ang VAT, ang tanong ko sa'yo, Win Gatchalian, saan napupunta yung tax? Ang ending rin naman eh, binubulsa lang naman ng mga government officials eh. Kaya nawala na ng gana ng taong bayan. So you cannot blame the Filipino people na mag-demand na tanggalin na yung VAT na yan. Anyway, yung VAT na yan, mapupunta lang naman yan sa mga buhaya eh. Kukurakutin lang naman yan eh. No? Dadaan na naman yan sa corruption yung VAT na yan eh. Yan ang sasabihin ng taong bayan. Kaya it's very obvious nowadays that the Filipino people ay talagang bagsak ang tiwala nila sa gobyernong ito because of Bongbong Marcos leadership. Diba? So medyo may kaunting kasablayan, Win Gatchalian, kasi hindi mo inisip ang effect. Yes, alam ko concern ka sa ekonomiya, na babagsak ang kukulaps ang ekonomiya. Baka hanggang ngayon, Win Gatchalian, collapse pa rin ang ekonomiya kasi ang tax natin, ang tax ng mga Filipino people ay napupunta lang doon sa mga Hermes bag, Louis Vuitton na mga bag, mga Lacoste na mga na mga clothes nila, mga Louis Vuitton na mga sapatos, sa mga luxury na mga sports car, sa mga marangya na bahay. Baka doon napupunta yung VAT natin eh. 'Di ba? Kaya tama lang itong banat ni Congressman Barzaga. Ano ba talaga tatanggalin natin? Yung VAT o yung mga corrupt sa gobyerno? 'Di ba? Kasi po useless kung ipaglalaban mo yung VAT na yan, Win Gatchalian. At the end of the day, nanakawin rin yan ng mga buhaya. Di ba? Yun lang ang masasabi ko dyan. Okay? More to Congressman Kiko. Meron pa ito. Ito. Kayo naman hindi si Win Gatchalian. Si Bongbong Marcos naman ang kanyang binabanatan. Sabi ni Kiko Barzaga dito, response to a statement made by the President Marcos Bangag Jr. Sabi ni Bongbong Marcos, ayan, nilagyan ng mukha ng nilagyan ng mukha ng pusa itong mukha ni Bongbong Marcos. Hindi ako aalis sa palasyo hanggat hindi naaayos ang problema sa flood control. Bago yung komento ni Congressman Barzaga, ako muna ang magko-comment kasi parang kinikalibutan ako dito sa sinabi ni Bongbong Marcos eh. Hindi ako aalis sa palasyo hanggat hindi naaayos ang problema sa flood control. Sir, paano yan? Ang problema, ikaw. So ikaw na lang ang aalis. Ay, naku. Hindi ka aalis dyan. Ikaw yung problema eh. Diba? Umalis ka na lang kasi ikaw yung problema. Grabe ka naman, Bongbong Marcos. Hindi ka naman marunong makinig sa taong bayan. Ito yung response ni Congressman Barzaga. Ito yung sinabi niya. Di habang buhay ka ng diyan. Habang buhay ka na diyan. Dahil hindi mo maayos ang problema. Tama. Actually, tama talaga si Congressman Barzaga. Kasi hindi raw siya aalis sa Malacanang kung hindi niya iayos ang flood control. Problema sa korupsyon. Ang problema, hindi mo yan maaayos, Bongbong Marcos.
So habang buhay ka na dyan sa Malacanang, patay tayo dyan. Dahil hindi mo maaayos ang problema sa flood control hanggat hindi ka aalis sa palasyo. Correct! The only solution to the problem of flood control, mag-resign ka, Bongbong Marcos. Yan ang point. Yan ang point ni Congressman Barzaga. Hanggat nandyan ka, ang problema natin sa flood control, hindi yan matatapos. Diba? Ganyan po ka-super lala ang problema ng Pilipinas natin. Okay? So, Bongbong Marcos, maawa ka naman sa amin, umalis ka na dyan. Hanggat nang dyan ka, hindi talaga mapaparusahan yung mga kawatan dyan. Kasi pinoprotektahan ninyo eh. If only na si Senator Marcoleta lang yung tuloy-tuloy lang sana yung Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. Yung ICI na yan, wala talagang patutunguhan yan eh. Marami na talagang nadi-discourage dyan sa ICI na yan eh. Sa totoo lang. Di ba? Kaya tama itong si Congressman Barzaga. Habang buhay ka na hindi mo yan maaayos, Mr. President. Hindi mo yan maaayos, promise. So habang buhay ka na dyan. Kasi ang problema natin sa flood control, Mr. President, akala mo siguro masosolve mo yan. Pero hindi mo yan masosolve kasi ikaw yung problema. Hanggat ikaw ang presidente, marami pa rin korupsyon. Hanggat ikaw ang presidente, malaya itong mga congressman mangurap. Not all not all. Yung mga nasimula nang nag-corrupt dyan, hindi sila natatakot sa iyo eh. Hindi ka kinatatakutan. Kasi sasabihin niya ng mga kawatan ng mga congressman, ikaw nga, bangag ka, adik ka, gumagamit ka. Yan ang sasabihin ng iba hindi ako Hindi ako nagsabi niyan. Nabangag, adik siya. Jadik siya. Wala pa naman tayong proof. Pero, yan ang sasabihin ng iba. Siya nga bangag. Di ba? Kami rin, magnakaw rin kami. Sasabihin siguro ng iba, pa-drug test ka muna kasi kung hindi ka magpa-drug test, magnanakaw na lang kami ng pera ng bayan. Tayo dyan. So, maraming ang nagtataka bakit mo tinanggal yung PACC, Philippine Anti-Corruption Commission, that was made by former President Duterte, di ba? Isa yun. So, wala na talaga. Kahit ano pang mga paawa effect, kahit araw-araw ka pang magpamedya, Mr. President, magpakita ka doon sa lindol, baha, sa kung saan pang mga bagyo, wala nang tiwala ang taong bayan sa inyo. Kasi ikaw ang pumirma sa biggest corrupt budget, national budget 2025 of the Philippines. Yun lang po ang masasabi ko dyan. Okay? At ngayon naman, pakinggan natin itong komento ni Attorney Rowena Guanzon patungkol po dyan sa ICI na yan na gagawin pang state witness, mga tanga itong si Martin Romualdez. Ito, panoorin nyo. Dapat i-abolish na lang yung ICI na yan. Tama Mga inutil. Wala daw silang makita. Nasa mukha nyo na. Kakagatin na kayo. Correct. Wala pa rin kayo makita. Kasi utos sa inyo ni BBM. Nasa harap nyo na. Ginawa nyo pang state witness. Si Saldi ko lang, kasuhan nyo. Hindi nyo pwedeng kasuhan ng pinsan niya si Martin Luther King. Also known as Kim Bonjing. You think we're stupid? What kind of investigation are you doing there? When the people have lost trust in your independence? You're useless. That's why all this
other, independent legal experts have refused, such as former Ombudsman Justice Carpio Morales, Correct. because they know Maraming this ICI is just cosmetic. Yeah, cosmetic lang yan. Kaya ang daming nag-refuse. Come on, BBM. Why did you all of a sudden wake up from your comfortable slumber after 3 years to make public these ghost projects? Why? Because of the U.S. State Department report. And I'm sure other creditors will be making comments soon. Utang ka ng utang, BBM. Utang na loob. Tapos kinukurakot lang ninyo ng pinsan mo. Huwag ka maghugas ng kamay na hindi ka kasali dito, BBM. Dahil ikaw ang nagpirma. Budget mo yun. Ang 2025 budget na puno ng padding ng paldo na ng lahat ng ghost projects at infra na kahayupan nyo, mga congressman at congresswoman na mga ganid kayo. Ginamit nyo ang General Appropriations Act ng 2025 dahil election, magi-election. Kasi ambisyon ni Martin Luther King i-control ang mga congressman, ang mga district, ang mga party list para sa 2028 election na siya ang tatakbo na presidente. Kaya huwag mo na kaming lokohin, BBM. Correct. I-abolish mo na yung ICI mo. Gumawa ka ng komisyon na paniwalaan ng tao. Yung mga nilagay mo dyan, wala yan. Tuta mo lahat yan. Di ba? Tama si Rowena Guanzon. Utang ka ng utang. Ang dami nating utang dito sa bansang ito. Anong ginawa ninyo? Di ba? Pinirmahan nyo yung biggest budget. Nasayang lang yung pera. Napunta lang sa corruption. Wala. Grabe talaga. Hindi talaga katanggap-tanggap ang ginawa ng gobyernong ito. Hindi ko nga alam bakit hanggang ngayon nanatiling nandyan sa pwesto si Bongbong Marcos. Every time na makikita ko siya sa camera, si Bongbong Marcos, sasabihin ko talaga ang kakapal ng muka itong taong to. Ang kapal ng muka na hindi pa rin siya mag-resign. Ganun yung iisipin ko sa totoo lang. Yung papunta siya doon sa Cebu, tapos magtulong-tulong ko, no? Di ba? Tulong-tulong para magmukhang mabait, magmukhang tumutulong talaga si BBM. Pero kung laliman nyo ang isip nyo, that is damage control. Kasi po malaki na po ang malaking kabukingan po ang ginawa nilang nangyari. Para bang, di ba? Naiisip mo ba na merong mga panahon na meron tayong mga kaibigan na nagkasala sa atin at dahil nagkasala sila sa atin magiging mabait yan sa iyo ba? Bait-baitan ba? Lahat gagawin kasi alam nila na nabuking sila sa kanilang kasalanan. Ganyan po ang nangyari ngayon kay Bongbong Marcos. Kaya kung yung mga ipinakita niya ngayon sa mga media, sa mga interviews, yung mga programa niya na nagpapakain raw sila, walang gutom, ganyan yung mga effect nila ngayon, di ba? Isa yan. Binubudol tayo sa mga ganyan yung pinapakain, ayuda dito doon. Pero that's one way po na panlilihis sa kanilang ginawa. The biggest problem of this country now is corruption, Mr. President. Yan ang unahin mo. Huwag nyong ilihis ang usapan na magpakain ka ng mga gutom-gutom dyan,
Makakain lang yan sila. Oh. Hindi mo na kailangan magpa-video, magpaano ka pa. Bigyan mo kaagad ng... Di mo trabaho yan. Trabaho yan ng mga ibang ahensya ng gobyerno. Di ba? Kung may mga ginugutom dyan, may ahensyang gobyernong tutulong dyan. I-command mo lang yan. Di na kailangan magpakita ka pa sa camera at doon halatang halata na you are for the trust rating. Wala na, Bongbong Marcos. You will never succeed anymore. Sirang-sira na ang pangalan. Pati nga kapatid mo, nilaglag ka na. Yung super ate mo, di ba? Wala. Hanggang ngayon, wala ka na ngang in-appoint na susunod na maging presidente nyo, di ba? Sandro Marcos? Yes. Wala yan, hindi yan mananalo. Akseptahin nyo na si VP Sara ang mananalo sa 2028. Yan lang po. Guys, pakiusap, like and share this video. I-share nyo, ikalat nyo itong video na ito para marami po ang makaalam, marami po ang makakita at alam kung ano na ang nangyayari sa ating bansa. Okay? At sa mga first time lang nanood dito sa Donmar TV, please guys, paki-subscribe na. Libre lang yan, walang bayad yan para updated kayo sa mga balita kagaya nito. Okay? So, ayan, ang ubo natin, wala pa rin kupas. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.